Sa paanan ng bundok, kung saan ang hamog ay pumipilit na manatili sa mga talahib at ang amoy ng mababango na lupa ay pumupuno sa daan, tahimik na umaalindog ang isang baryo na maliit ang mundo, ngunit malaki ang mga kwento. Dugtong ang mga pilapil na parang mga sugat sa pagpapalaya at sa bawat paglakad naririnig ang isang huni na mistulang nagmumula sa ilalim ng mga binti. Tatlong maikling huni at isang mahaba na humahaplo sa hangin. Ang mga matatanda ay tumitingin sa punso at kumikibo. Ang mga bata ay tinatawag sa loob. Ang lupa sa sariling tinig ay nagmamakaawa sa pag-aaruga. Kung naantig ka na sa ganitong uri ng kwentong bayan, manatili hanggang sa dulo. Kung naramdaman mo ang titig ng lupa, mag-subscribe at i-like upang marating nito ang iba pa. Lino ang pangalan ng lalaki, Mercedes ang babae. Mag-asawa, hindi sa magarbo kundi sa malalim na pag-uusap sa katahimikan ng umaga. Buhay nila ang palayan. Lumiliko ang maghapong pagod sa kanilang mga palad. At ang kanilang bahay na yari sa yero at kawayan ay may maliit na hagdanan palapit sa punso na ginagalang nila. Hindi ito takot na walang dahilan. Ang mga palakol ni Lino ay marka ng kanyang pagkilos. Ang mga kamay ni Mercedes ay mapanudyo sa paghahabi ng banig, sa paglilinis ng butil, sa paglalagay ng koonting bigas sa paso para sa panalangin. Sa gabi, kapag ang ilaw ng lamparang kerosin ay nagtatago ng kanyang mga anino, magkukwentuhan sila ng tahimik. Mga pangarap na hindi malaki, mga pangakong ibibigay kung ang ani ay sasapat. May gaya ng punso sa gilid ng kanilang pilapil, munting burol ng lupa na may ikinubling mga halaman. Hindi ito napagtatawanan. Sa baryo, ang paggalang sa punso ay pinagpasa-pasa. Huwag manggulo, ang sabi ng matatanda, may gumigising doon. Lumipas ang mga taon na ang mga huni ay dahan-dahang pumapailan lang kasama ng hangin. Tatlong maikling nota at isang mahaba, parang hininga ng lupa. At isang gabi, nang ang tubig sa kanal ay tila may kakaibang amoy, malangis at malamig sa dila, narinig ni Lino sa tabi ng kanyang bahay ang huni na mas malungkot kesa dati. Lumabas siya, nakausap ang hangin at ang lupa sa iisang iglap. Sa ilalim ng isang lumang sampalok, nakaupo ang isang nilalang na maliit at parang tao. Mulit ang balat niya ay maputing-maputi tulad ng pilak na nabalot ng hamog. Ang mga mata niya ay malalaki at malungkot at ang kanyang mga labi ay natuyot. Nang makita ito ni Lino, hindi siya umatras. Sa katahimikan ng gabi, naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola na ang duwende ay hindi laging mapaglunggati. Minsan ay nagugutom, minsan ay mabait, minsan ay galit kapag pinagagalaw ang punso. Anak, bungad ni Lino ng dahan-dahang lumapit. Hindi ka dapat nakaupo rito. Ang nilalang ay kumunot ng noo at sa una ay bumangon na tila magtatago, ngulit ang gutom ang nagpatigil sa kanya. Ako'y bulan, mahina ang boses, nag-iisa, naubos ang huni, nalaho ang bukal. Bulatlat ang puso ni Lino. Hindi siya lubos makapaniwala sa sariling naririnig, ang isang duwende na nagsalita ng may pangalan. Ngunit tinawing niya ang instinto ng malasakit na itinanim sa kanya ng lupa. Binalot niya ang duwende ng lumang kumot at nagpunta sa loob ng bahay. Dito, inihanda ni Mercedes ang sabaw ng butil na may konting asin at bawat kutsara ay inihain ng may pag-iingat, parang nag-aalay sa isang bata. Habang kumakain ng duwende, naglakad si Mercedes palabas at inihilera ang kanyang mga palad sa hangin. May sakit ba ang punso? Tanong niya sa gabing may lamig. Sumagot ang huni, mahina pa, ngunit may kakaibang tono, tila may lalabay na hindi na kumpleto. Hinubaran ng tubig ang bukal, bulong ng duwende. Itim ang dumaloy, ito ang dahilan. Hindi nagtagal, dumating ang balita sa sulok ng baryo. May umaagos na itim na tubig mula sa hasyenda ni Don Roberto. Sabi ng ilan, nagpababa siya ng looban upang madagdagan ang kanyang mga tanim sa likod. Sabi ng iba, may ipinangako siyang salaping mapapasadya upang pagalingin ang lupa para sa kanya.
Ang pangalan ni Don Roberto Alvendia, may bahay na bato at malaking bodega, ay tumitik sa labi ng mga magsasaka na parang makapangyarihang sumpa. Ang kanyang mga lalaki, Boy Eva, Mukli at Bugs, ay lagi ng palakad sa kagubatan na parang banta na nakaantabay. Pero sa gabing iyon, hindi iyon ang una nilang inisip. Ang una nilang inisip ay kung paano pakakainin at palalimin ang huni ng duwending puti. Tinuruan ni Bulan sapagkat siya ang puting duwende, ang mag-asawa ng isang simpleng seremonya. Ilan ang mga pilapil na kailangang bilingwalisin, paano ihon ang hibla, anong dalamin ang iibigkas upang tawagin ang tubig. 3 huni, 1 hinto, 1 haba, pabulong niya, at ipinakita ang paraan ng paghipo sa hibla na tila pumutok mula sa ilalim ng lupa. Ibinigay ni Bulan ang isang maliit na pamunaw, 1 hibla ng tubod, pilak ang sinulid, malamama maputing sinag kapag hinalikan ng liwanag ng buwan. Huwag mong gamitin ito upang manakit, babala niya. Mas malakas ito kapag ang kamay ng hindi nag-isa ang humahawak. Kapag may paghahati, lalakas ang ilaw. Kapag may kasakiman, lalabas ang itim na tubig. Hindi nila yan tinanggap bilang palaso, hindi yan sandata, kundi isang kasangkapang banal tulad ng binhi na muling tatahinang lamang dahil sa alaga. Nagtipon ang Lino at Mercedes ng ilang kapitbahay. May takot sa kanilang mga muka sapagkat ang pangalan ng duwende ay hindi dumarating na palakaibigan sa lahat. Ang ilan ay naniniwala na ang punso ay dapat iwanan, hindi pakialaman. Ang iba, lalo na ang mga kabataan, ay nagtataka at nagnanais ng pagbabago. Bakit nagtutulong-tulong kayo sa isang nilalang na hindi natin lubusang alam? Tanong ni Mang Cardo, ang isang matandang magsasaka. Mulit nang malaman niyang matagal na pala ang panganib, ang itim na tubig na umaagos mula sa bodega ni Don Roberto, sumama rin siya sa pagbabanig at pagdadala ng sako ng bigas. Ang mga batong ito ay hindi karaniwan. May mga marka ng kuko at ang tunog na nalilikha kapag hinahawakan ay parang paghingal ng isang malakas na nilalang. Ang itim na tubig na dumaloy mula sa bodega ay dumadaloy sa ilalim ng mga batong iyon at sa tuwing tumatama ito sa lupa, ang palayan ay sumusuko. Nang malaman nila ito, nagkagulo ang baryo. May nagtatakbong pumunta sa bodega at nagbalik na may galit. May nagdala ng kahoy na parang sisindihan ng apoy at may mga lumuhod at nagdasal ng walang tinurong porma. Isang panalangin na sinasalamin ang sariling takot. Si Mercedes ay nanguna sa pagbuo ng ritual, hindi upang manakit, kundi upang palakasin ang hibla. Hindi ito tungkol sa dahas, sigaw niya sa mga kapitbahay. Ito ay tungkol sa ating pagtulong sa lupa. Huwag nating gawing sandata ang hibla. Mulit si Don Roberto ay hindi isang taong nagpapahintulot na mapigilan ng salita ang kanyang kagustuhan. Ipinadala niya sina Boy Teba, Mukli at Bogs upang hadlangan ang ritual. Dumating sila sa baryo isang umaga na may kumikislap na araw, kanta ng mga langgam sa mga palumpong. Ang bangunang iyon ay parang hudyat, oras na para sukatin ang lakas ng puso ng komunidad laban sa naghaharing kasakiman. Noong una, nagmula lamang ang takot, pero nang magtagpo ang mga dalawang puwersa, mga kamay na nagdadalang tao at mga paa na nakabaon sa lupa, nagbago ang ritmo ng huni. Naging mabilis at matalim, mga patak ng tambol sa dibdib ng lahat. Si Lino ay tumayo sa gitna, hawak ang hibla ng tubod. Si Mercedes ay nasa kanyang tabi, at ang duwende na puti ay umupo sa isang malambot na dingding ng banig at tumingin na parang siyang nagsusumamo. Ang unang pagtatalo ay naganap hindi sa sigaw, kundi sa isang simpleng paghahain. Isang mangkok ng sabaw ang itinapon sa mukha ni Boy Teba. Hindi ito banta, ito ay pagwawalang hiya. Ang sagot ng mga tauhan ni Don Roberto ay maliksi at may tigas. Ang paglalaban ay nagsimula hindi sa sandata, kundi sa alon ng damdamin, pagkakanulo, takot at galit.
Sa pansamantalang kaguluhang iyon, may huni na humina at ang lupa ay nagdilim. Isang itim na bula ang sumulpot mula sa ilalim ng bodega. Hindi gasgas lamang ng lupa, kundi tila resulta ng isang orasyong isinumpa ng duwag at kasakiman. Ang bula ay parang anino na kumakain ng liwanag at doon sa sanga ng umaga na pagtanto ng lahat. Hindi simpleng bakbakan ang kakaharapin nila. May higit pa sa pisikal na lupain na kailangang ipaglaban. May espiritu ng lupa at tubig na nilalayon ding sirain. Nang tumahimik ang maiksing sagupaan, napasiklab ang isang maliit na sigaw mula sa punso. Ang duwende na puti, si Bulan, ay hindi nag-urong. Siya ay tumayo at niluhod sa harap ng lino. Hindi ito labanan ko lamang, mahina niyang bulong. Ito ang paglalaban ng ating tinig. Kung mawawala ang bukal, mawawala ang atin. Kung ang lahat ay may liwalag noon, ngayoy, may takdang unos. At ang unos ay hindi naghintay. Unti-unti, nagdadagok sa baryo ang mga dala ni Don Roberto. Mga batas ng takot, mga albularyong nagbibigis ng dugo sa selyo ng kasakiman, mga kamarang tulos. Ngulit sa likod ng takot ay ang maliit na pag-asa ng hibla at ang tunog ng huni na sa kabila ng dilim ay tila nagbubukas ng isang pinto. Nang sumapit ang gabi, nagtipo ng mga tao upang magplano. May mga nagdadalawang isiping sasama, may mga nanginginig dahil sa pagod, ngunit kakaiba. May mga batang lumapit at inihahawak ang kamay ng duwende na puti at sinabing, "Kainin mo muna, sasamahan ka namin." Sa ilalim ng buwan, habang ang mga anino ng hasyenda ay sumisilay mula sa pader ng kanilang kawalan, tiniklop ni Lino at Mercedes ang mga palad at sinimulan nila ang ritual na magpapalakas sa hibla, hindi bilang sandata, kundi bilang sinulid ng panaginip. 3 maikling huni, isang mahaba, paghalo ng butil at tubig, paghaplos sa pulso ng bawat isa. Ang daigdig ng duwende at ng tao ay nagsanib at sa gitna ng pagkakasabay may isang munting pangyayari. Ang hibla ay kumislap ng mas maliwanag. Ngulit ang liwanag na iyon ay may presyo. Nang sumirit ang isang malakas na huni na nagmula sa loob ng punso, isang dagok ang dumating mula sa bodega ni Don Roberto. Isang sigaw, isang pag-angat ng armas at ang pagdila ng itim na tubig sa lupa na parang may inang-inang nilalang na nagpaalam. Ang hininga ng lahat ay nag-iisa. Oras na upang sukatin kung ano ang tunay nilang yaman, ang kanilang bibig na magpapahayag o ang kanilang mga kamay na mag-aaro para sa kinabukasan. Sa pagbabalik tanaw, alam ni Lino at Mercedes na ang pagtulong nila sa isang puting duwende na nagugutom ay hindi lamang simpleng kabaitan. Ito ay simula ng isang matinding paghahanda, isang paglalakad papunta sa labanan na hindi lamang para sa lupa, kundi para sa tinig ng lahat. At habang naglalaho ang gabi at dumarating ang mga unang huni ng sumunod na umaga, may bagong pagkakaintindi. Ang hibla ay hindi basta ibibigay. Ito ay dapat pangalagaan ng maraming kamay. Ang komunidad ay humigpit ng pagkakahawak. Hindi pa tapos ang ritual at hindi pa tuluyang napawi ang mga anino. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang puting duwende na dating nag-isa at naghahanap ng pagkain ay ngayon may mga kasama. At sa puso ni Lino at Mercedes may pag-asa na ang lupa kapag inalagaan ay magbubunga muli. Sa pagdaloy ng araw, nabuo ang plano. Isang maingat na paglalakad papunta sa bodega, isang tawag sa kaiklian ng bayan at ang muling pag-ulit ng mga huni na puno ng pag-asa. Ngunit hindi nila alam kung gaano kalakas ang galaw ng kaharian ng itim na tubig at kung hanggang saan ang handang marating ni Don Roberto upang panatilihin ang kanyang paghahari. Ang mga pagtitipon at paghahanda ay nagsimula. Sa isang silid sa dulo ng kanilang bahay, hinabi ni Mercedes ang isang bagong banig, mas malaki at mas makapal. At sa gitna nito, inilagay ang hibla ng tubod na kanilang tinipon ng pawis at luha.
Si Lino naman ay nagpunta sa riverbank upang haluin ang tubig na hindi pa naabot ng itim na dumi. Doon niya hinigop ang malamig at malinis na lasa na naging paalala ng tunay na tinig ng kanilang lupain. Ang duwende na puti ay pinagmasdan sila at ngumiti ng unang-una, isang ngiting puno ng pagkatagpo. Ngulit bago pa man mabuo ang lahat, isang sagot ang dumating. Isang maliit na pangkat mula sa bodega ang lumusob sa gabi at nagpahamak ng ilan sa kanilang mga pananim, nag-iwan ng marka ng takot. Hindi marahas ang pinsala, ngunit sapat upang palakasin ang determinasyon. Dito magsisimula ang tunay na pinagbabahaging lakbay, ang pagtanggap na ang hibla at huni ay kailangan ng lahat, at ang pagtitiwala na ang pagkakaisa ay maghahamon sa kasakiman. Ang buwan ay nagwindang at ang huni, tatlong maikli, isang mahaba, ay muling nag-umpisa, mas malakas ngayon at may kakaibang kabuluhan. Sa harap ng punso, nagtipon ang mga magsasaka. Ang mga labi ni Lino at Mercedes ay naghawak at sa kanilang mga mata ay nasusulat ang isang panata. Hindi nila iiwan ang lupa kahit na anong dilim ang sumubok. Sa gabing iyon, bago pa sumiklab ang labanan na magpapasya sa hinaharap ng kanilang palayan, naghanap ng tahimik na sandali si Bulan kay Mercedes. Hindi ko na lang inakala, bulong ni Bulan, na may magsasaka na magbibigay ng pinakabilis na pagkain. Ngumiti si Mercedes at sa simpleng paggalaw, inihain ang natitirang bahagi ng sabaw. Hindi ka na nag-iisa, sagot niya. Ang paunang pagkikilos ay natapos sa isang mahinahong paghinga, ngulit hindi pa tapos ang dula. Ang puting duwende, ang hibla ng tubod, ang huni ng tubig at ang mga kamay ng komunidad, lahat ay nakahanay na sa isang landas na magdadala sa kanila sa gitna ng pagsubok. At sa paglabas ng unang sinag ng bukang liwanag, tumingin sina Lino at Mercedes sa bodega at nagsabing hindi nangungulila, sila ay handang tumayo. Ang bukang liwanag ay dumaragili sa mga palayan, naglalatag ng malabnaw na gintong kulay sa mga basa at makulimlim pa rin tangkay. Tahimik ang hangin, ngunit may dalang panginginig, hindi lamang mula sa malamig na hamog, kundi mula sa pag-uunahan ng sapatos at ng dibdib na hindi na may tagong kaba. Sa gitna ng tila ordinaryong umaga, ang mga anino ng punso ay nag-ulo pa rin sa kanilang mga gilid at ang hibla sa ibabaw ng bagong banig ay kumikislap na parang pusod ng liwanag. Nagtipon ang mga tao sa ilalim ng payapang banig na hinabi ni Mercedes. Halos 200 mga kamay ang humawak sa magkabilang gilid, mga kamay na may kalyo, mga daliri na bakas ang araw at ulan, mga palad na umuukit ng lupa. Katabi ni Mercedes, nakatindig ang puting duwende, maliit at tahimik, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab ng isang uri ng katiyagaan na wala sa iba. Ang plano, palabasin ang kanilang luha at huni sa harap upang mailihis ang pansin habang si Lino at ang dalawang kasamahan ay papasok sa likod ng bodega sa pamamagitan ng lumang score. Si Don Roberto ay may lupaing may daan-daan ring lagusan. Sa paglapit, napansin nila na may kakaibang amoy, matapang, hindi malinis, parang kalawang na humahalo sa malalim na putik. Ang ilaw mula sa loob ay kumikislap na parang asul-asul na apoy at may tunog ng maliliit na alingawngaw na hindi mapapantayan ng hangin. Dahan-dahan, si Lino ay tumingin sa itaas at nakita ang maliit na siwang sa bubong. Doon marahil ang pinanggagalingan ng itim na tubig o siguro isang butas na maaaring pinaggagana ng isang sinaunang pang-akit. Biglang may sumigaw mula sa loob, hindi ng tao, kundi ng isang bagay na tila nalulunod. Ang maliliit na patak ng itim na likido ay sumirit mula sa ilalim ng pinto. Ang isang gwardyana na abala sa pagtingin sa direksyon ni Mang Tano ay naparingon at inabot ang latigo. Anong? Buntong hininga niya at hindi niya naintindihan ang nagaganap. Ito ang sandali ng pagkaalangan. Si Lino ay nakaramdam ng lamig na parang unang hangin ng bagyo. Ngayon, palihim na sabi niya at sabay silang bumangon mula sa mga tinagong damuhan.
Si Tomas at Rafa ay nagpunta sa likuran ng bodega, pinisil ang mga pinto at sinimulan ang kanilang pagtaas. Sa kabilang dako, si Bulan at ang iba ay nagsimula ng awit, isang matandang huni na nagsasabi ng alaala ng mga ugat at ng lupa. Ang huni ay parang humahati sa hamog, pumapasok sa mga tenga ng mga bantay at unti-unting binubura ang kanilang pagdurusan ng utak. Ang mga latigo ay bumaba at ang mga kamay ay naglalaglag ng yabag. Habang si Lino ay dahan-dahan pinipisil ang hawak niyang palakol, naramdaman niya ang isang bagay na bumangon sa loob. Ang itim na tubig na napapasilong sa sahig ng bodega ay kumilos, hindi lamang nagtatagas kundi nagmumuni-muni. Isang aninong malaki ang sumulpot, naglatag ng maliliit na kamay na parang ugat, humahapi sa kawalan, hinahanap ang liwanag. Sa puwang sa ilalim ng pinto, isang temblor ang sumulpot at may tinig na nagmumula sa loob, isang bulong na hindi mawari kung tao man o imahinasyon. Sa pangalan ng lupa, babad ni Lino, hindi para sa sarili kundi para sa anino na nasa loob. Inilahad niya ang supot ng puting buhangin mula sa ilog at dinurog ito sa kaman ng lupa, hinahalo sa hangin. Ang duwende sa kabilang banda ay kumilos ng mabilis, lumundag papunta sa maliit na bitak sa pader at tumulo sa loob, payat at mabilis. Ang mga kamay ng itim na tubig na umaakyat sa pinto ay tila hindi makatiis sa init at nagkumurap. Ang ilang ugat kamay ay naapuhap sa nagliliyab na liwanag ng mga awit. Ngunit hindi lahat ay ayon sa plano. Isang malakas na sigaw ang pumutok mula sa loob, sigaw ng galit at pagkabahala ni Don Roberto o ng isang bagay na tinawag niyang sarili. Ang sirang pinto ay tumalsik at may lumabas na anino na mas malaki kaysa sa inaasahan. Isang lalaki, matangkad na nakaumagaw sa itaas ng sahig, may katawan na may mantsa ng itim na tubig na parang sira-sira. Ngunit ang tunang nakababalagan ay ang itim na tubig sa kanyang mga palad, kumikislap, kumakain ng ilaw at tila may sariling hininga. Mga magaspang, sigaw niya, mukha niya napupuno ng pag-uyam. Akala ninyo kayang kunin ang akin ng hindi nagbabayad? Tumayo siya ng parang hari na nabatid ang pag-aalsa at ang mga tao sa paligid ay naging tahimik. Ang huni ay naputol at ang mga puso ay tumigil para sa isang sandali. Doon, sa harap ng nagkalat na anino at ng lumulutang na itim na tubig, tumindig si Lino. Hindi na siya nag-iisip ng takot sa isang paraan na matutumbasan ng pangako. Hindi ito sa iyo lang, sabi niya, at ang kanyang tinig ay hindi maselang. Mayroong pananagutan sa bawat patak ng lupa. Si Don Roberto ay napanganga. Ang mga mata niya ay nagliliyab. Bayan, anong karapatan ninyo? Ang tanong niya, ngunit ang tanong na iyon ay hindi tumunog ng panghihina, kundi ng isang kaharian na nagtatanggol ng sarili. Sa mga susunod na sandali, nagpalitan ang dalawang huni. Ang una, ang huni ng lupa na hinahabi ng mga tao. Ang ikalawa, isang malamig na pagbulong na nagmumula sa mga bitag sa loob ng bodega. Ang hadlangan ay nagkabit ng isang uri ng pag-igting na hindi pa naramdaman ng bayang iyon. At habang ang mga palay ay kumikilos sa simoy at ang mga ulo ay lumilipad mula sa paghihintay tungo sa pagkilos, si Mercedes sa likod ng banig ay sumulyap sa puting duwende at napangiti ng mahinahon, hindi dahil kampante, kundi dahil alam niyang ang pagsubok ay nagsisimula na. Ang grupo ay naghandang lumusob muli, ngunit bago pa man nila maabuti ng pinto, isang malakas na alon ng itim na tubig ang sumabog mula sa salamin ng ilaw sa loob ng bodega. Isang halakhak na parang sa tubig, at mula rito, isang tinig na mas matanda kesa sa hangin ang naglabas ng isang pangalan nilalayon na magdulot ng takot, isang pangalan na may ugnayan sa matagal nang naguugon sa lupa. Ngayon, hindi na lamang kalaban ang kanilang haharapin. Ang lupa mismo ay nagtanong kung sino ang may karapatang mag-ari.
Sa isang sandali ng katahimikan na talbis ang pinakakritikal, huminga si Lino at hinanda ang kanyang kamay, sabik na abutin muli ang hibla at ang huni na nagbubuklod sa kanila, at sabay silang sumulong patungo sa bukas na lagusan ng bodega. Sumulpot ang huni ng lupa, hindi na malamlam kundi tumibay, isang kordon ng boses na umaabot sa mga kalye, pumipintig sa mga buto at nagbubukas ng mga palad sa lupa. Pinuno ni Lino ang hangin ng isang salita mula sa kanyang lola, isang payak na panawagan na tikman niya noong bata pa, at ang tunog ay naging parang gumagapang na ugat na sumasaklob sa talampakan ng bayan. Si Don Roberto ay kumindat at ngumisi. Ang itim na tubig ay dumaloy sa kanyang mga ugat at mukha, umaagos na parang darating na alon. Kung ang lupa'y magkukumpisal, sino ang magbabayad? Nagngingit-ngit ang kanyang tinig, at sa kanyang bibig ang mga salitang iyon ay parang hating bakal na nagpapanginit ng malamig na tubig. Sino ang magpapawalang sala sa mga utang? Ninuman, tugon ni Mercedes, mahinahon subalit may tigas sa tinig. Hindi ang isang tao lang ang hahawak sa sapin ng lupa. Hindi makakaltas ang iyong kamay na walang pagbayad. Tumayo siya, lumakad ng walang pag-aatubili patungo sa gilid ng bodega, dalang may maliit na sandok na yari sa kawayan. Ang mga mata niya ay tila sumusukat sa dilim at sa kakaibang laman nito. Nagdukot si Lino ng higit pang puting buhangin at iniwisik sa hangin. Ang buhangin ay hindi simpleng lupa. Ito ay may halong abo mula sa mga sinaunang pugon at mga buto ng halaman, pinaghalo ng kanyang mga ninuno. Pagdulas ng buhangin sa ibabaw ng itim na tubig, lumitaw ang maliliit na bula, parang bahagyang nahihiya ang anino sa liwanag. Tumahimik ang paligid sa sandaling iyon at saka nagsalita ang bodega, hindi sa mga tao kundi sa mismong lupa. Isang bungkal na tunog na mula sa ilalim ng mga sahig, bumabalik sa bawat matibay na porma ng tinig na inawit ng mga taga-baryo. Ang anino ni Don Roberto ay kumilos, ngunit ang kilusan niya ay hindi nakasingtigay ng una, parang may hinila sa kanya mula sa ilalim. Ngunit ang itim na tubig ay hindi basta-bastang natitinag. Naglatag ito ng isang alon na sumalapak sa mga paa ng mga nasa harapan. Naglaho ang tunog sa palapag at mula sa loob nito, lumitaw ang mga mata. Mga mata na kumikislap ng katulad ng bituin sa tubig, malamig at walang awa. Ang aninong kumapit sa isang sulok ng sahig ay naglakbay at napasigaw si Don Roberto. Hindi, sigaw niya, at ang boses niya ay nagpapawalang himpapawid, para bang ang kanyang laman ay sinusubok muling ipahayag ang pagmamay-ari. Lumuhod si Lino sa harapan, mga kamay niya puno ng lupa. Hindi siya nagtanong, hindi na siya tumalis. Inilagay niya ang palad sa malamig na sahig na may bahid ng itim na tubig at halos marinig ang pagnganganga ng lupa. Ang lupa ay nag-amaan. Sa ilalim ng kanyang palad, may kumabangong ugat na lumutang, pumapalibot sa kanyang kamay na parang sine-envelope ang init ng dugo. Narinig niya ang pabalik-balik na salita na hindi kumpleto, isang pangalan na iniukit ng mga sinauna, isang tunog na humahawak sa alingawang ng ilog at sa kalaliman ng mga punong naputol noong panahon ng digmaan. Alalahanin mo ang pangalan, bulong ni Mercedes, at tinugon ng duwende sa isang pagngingit. Ang maliit na nilalang ay bumalik mula sa bitak, dala ang isang butil na parang luha ng bato. Itinapon ni Lino ang butil sa gitna ng sahog. Nagliyab ito sandali at nagbigay ng isang liwanag na hindi maliwanag ngunit nagbubunyag. Mga larawan ng bukid noong una, mga kamag-anak na nagbubungkal, isang mesa na puno ng pagkain at isang kasunduang lumalawas sa pagitan ng tao at lupa. Sumigaw ang anino, isang sigaw na parang alulong ng mga matang umuulan. Nilamig ng makinis na lamig ang mga buto sa kanyang braso at sa sandaling iyon ang barangay ay nagsimulang magsama. Ang mga tao ay humawak ng mahigpit sa isa't isa, si Miguel ang may hawak ng parol, si Aling Rosa ay naglatag ng damit na may palaspas, mga kamay na hindi sanay magsakripisyo ay nagiging kanyang sandigan.
Hindi kami magbibigay ng lupa, sigaw ng isa sa mga bantay, at doon nag-umpisang muling umikot ang huni, hindi na iisa, kundi magkakaugnay. Isang awit ng pangangalaga, ng mga pangalan ng mga ninuno, ng mga lupang hindi ibibigay ng basta. Ang huni ay naging parang pader na bumitaw ang alon ng anino. May mga puting daliri na tumutusok mula sa itim na tubig at nilalamon ang mga tingga. Ngunit sa bawat hagod ng huni, ang mga daliri ay natutunaw at bumabalik sa anyo ng banyag na usok. Lumapit si Don Roberto na may pait sa mukha at ang itim na tubig sa kanyang palad ay parang hindi masisiyahan. Nilapitan niya si Lino ng may kabaliwan sa mga mata. Ipinanganak ako sa lupa na ito, wika niya. Ako ang nagbigay buhay sa mga ilog at nagsabit ng mga pautang sa mga buto. Hindi ninyo ako mapipigilan. Tumanda ang boses ni Lino, hindi sa edad kundi sa bigat ng pangako. Hindi ka nagbigay ng anuman, sagot niya. Nag-igib ka lang sa ilalim, kinuha ang lihim ng lupa at minamaliit ang mga taong nag-alakbay dito. Hinila niya ang namumuo sa dulo ng kanyang huni, isang tunog na may katutubong ritmo, isang pag-ulit na parang bugtong na pumipigil sa pagyuko ng dilim. Ang duwende, munting anino pa rin, tumalon sa pagitan ng mga paa ni Don Roberto at nagsimulang umit ng isang himig na hindi ko mawari. Ang tunog ay parang kabayo at kuliglig at humuhugot sa paligid ng mga ugat, pinapaikot ang itim na tubig sa loob ng bodega. Napabuntong hininga ang mga kalalakihan at bamangon sa pagaspas ng hangin. Sa sandaling iyon, parang may isang banda ng lupa ang nag-igting, mga ugat na kumidyot sa palibot ng sahig, mga bato na humihikbi ng dating sigla. Ngulit di pa rin sapat. Ang itim na tubig ay nagpadala ng isang malaking hibla, isang daloy na parang ahas na tumalon sa pagitan ng mga tao at sumabsab sa mga paa ng ilan. May tumalis at may napahagulgol, ang hibla ay naghahanap ng laman upang kumapit. Lino ang unang target. Nagtingkad ang alaala sa kamay ni Lino. Si Lola Teresa sa harap ng pugon, naglalagay ng isang uri ng korona mula sa mga ugat at sinasambit. Kinuha niya ang huling natitirang buhangin, inabot ito sa kanyang bibig at huminga siya, hindi para sa sarili, kundi para sa lupa. Tinawag niya ng bubong lakas, isang pangalan na mas matanda pa sa anumang panunumpa sa bayan, isang pantig na naging haligi ng pangakong hindi nasusulat sa papel ngulit nakaukit sa bawat bato. Anak Kalaliman, sigaw niya, at sa tunog ng pangalan, ang lupa ay nag-uglad, isang alon ng init ang umakyat at ang itim na tubig ay tila napigilan. Ang alon ng tunog na inilabas ni Lino ay hindi isang hagulgol ng tao, kundi isang pag-alab ng lupa. Ang mga bitak sa sahig ay nagsimulang gumapang nang may mga bagay na lumilitaw mula sa ilalim. Maliit na bato, lumang bakal, butil ng palay na naiwang nakabaon at, sa gitna ng lahat ng iyon, isang lumang buto na kasing laki ng palad, may bakas ng isang ngipin. Tumindig si Don Roberto, ang mga mata niya ay nagngingit-ngit ng pagkabigla at galit. Ang itim na tubig sa kanyang mga kamay ay tumigil sandali, parang may kumurot sa kanya mula sa kaloob-looban. Hindi, ungol niya, at sumiklab ang madilim na sigaw na may tunog ng asin sa hangin. Ngunit bago pa man tuluyang magbago ang kapalaran, may naramdaman si Lino. Isang malamig na paghila at ang kanyang palad na nakalagay sa sahig ay parang tinutusok ng maraming napakaliit na palad mula sa ilalim. Ang isang kamay na gawa sa itim na tubig ay nag-abot mula sa loob ng bodega, diretso sa kanyang dibdib. Hindi ito sinadya, tila hinahanap nito ang isa pang puso upang magkaisa. Sa pagitan ng paghigpit ng awit at pagkunot ng mukha ni Don Roberto, hinawakan ni Lino ang kamay ng anino. Hindi kasuklam-suklam, hindi kaakit-akit, malamig, mabigat at naglalaman ng isang daing na parang tinig ng mga taong naiwan sa ilog. Pumikit siya at sa sandaling iyon nakita niya, hindi malinaw, tila larawan lamang,
mga larawan ng mga gawa ng Don Roberto, mga umaagos na ilog na dinaraos, mga punong pinugutan, mga tao na nawalat ang kanilang pangalan para sa barya. At sa dulo ng tanaw, isang mukha, hindi niya kilala, ngunit may tingin ng matinding pagsisiyasat. "Hawak mo ba ang lupa?" tanong ni Don Roberto, at ang tinig niya ay napako sa hangin. "Hawak ko ang alaala," sagot ni Lino, at ang kanyang tinig ay nakabigkis sa huni. "At hinding-hindi namin ipagkakait iyon." Sumabog mula sa loob ng bodega ang isang hagupit na parang bagyong natagpuan ang pangalan nito. Ang sahig ay napipintig at ang mga tao ay napalayo, dali-dali, ngunit hindi sumuko. Ang anino na hinawakan ni Lino ay parang nagmingit-ngit at nagbago ng anyo, muling sumiksik na may anyo ng isang lumang lalaki na may mga marka ng ilog sa mukha. Ngunit sa sandaling iyon, ang duwende ay sumisilip sa isang bitak at nagbigay ng isang maliit na tawa, isang tunog na tila naglalaman ng panibagong lihim. "Hawak mo ba ang lupa?" tanong ni Don Roberto, at ang tinig niya ay napako sa hangin. "Hawak ko ang alaala," sagot ni Lino, at ang kanyang tinig ay nakabigkis sa huni. "At hinding-hindi namin ipagkakait iyon." Sumabog mula sa loob ng bodega ang isang hagupit na parang bagyong natagpuan ang pangalan nito. Ang sahig ay napipintig at ang mga tao ay napalayo, dali-dali, ngunit hindi sumuko. Ang anino na hinawakan ni Lino ay parang nagngingit-ngit at nagbago ng anyo, muling sumiksik na may anyo ng isang lumang lalaki na may mga marka ng ilog sa mukha. Ngunit sa sandaling iyon, ang duwende ay sumisilip sa isang bitak at nagbigay ng isang maliit na tawa, isang tunog na tila naglalaman ng panibagong lihim. Ang hangin ay tumahimik ng isang saglit. Lahat ay hawak ang hininga, at sa puso ni Lino isang bagong pag-aalam ang sumiklab, na ang laban ay hindi tapos, ngunit may bubong na bumubukas. May isang daan mula sa loob ng bodega palabas, at doon, sa dulo ng ilaw, may isang bagay na umiilaw ng nag-iisa. Isang maliit na punla, sariwa, na tila sumibol mula sa mismong itim na tubig. Ang tanong na nagpantay sa kanilang mga labi ay hindi na kung sino ang may-ari, kundi kung sino ang magtatapang na magbigay daan. At habang ang lahat ay nakasilong sa anino ng bodega, si Lino ay naghanda. Hindi na lamang upang sunggaban ang lupa, kundi upang alagaan ang binhing unti-unting sumusulpot sa gitna ng dilim. Lumubog ang katahimikan sa mga mukha ng nakatayo, mga labi na nanlabot, mga mata na parang salamin na tinadtad ng liwanag ng punla. Ang ilaw mula sa maliit na halaman ay malabo, ngunit matatag, tila puso na nagpupumintig sa ilalim ng lupa. Ang mga ugat nito ay kumikilos na parang mga bisig na naghahanap ng bagay na mahahalina sa dilim. Umakyat ang malamig mula sa sahig ng may bagong sigaw. Hindi iyong sigaw ng tao, kundi ng lupa na inaalala ang mga nagdaan. Muling umabot ang kamay na gawa sa itim na tubig ng mas mabilis at marahas, parang ahas na naglalayag sa hangin, at sinubukang sungkitin ang punla. Si Lino ang nasa pagitan. Ang kanyang katawan ay suportado ng mga taong nakapaligid, ngulit ang bigat ng kamay ay tumulak sa kanya pasulong. Pinipilit siyang tanggayin ang mga dahon na nagliliwanag. "Hindi," ungol ni Don Roberto, naglalabas ng isang boses na halong panunupil at pananalig na siya ang magmamana ng lupa. Sa mga mata niya ay may malamlam na apoy, mga pilas ng nagdaang kapangyarihan. Ngulit ngayon, ang kapangyarihang iyon ay may lasa ng alikabok at ng mga taong nawala ng pangalan dahil sa mga desisyon niya. Tumindig si Lola Teresa, pinipilit ang mga tuhod na gumalaw. Nilapitan niya si Lino, inihalikan ang kanyang noo ng parang naglilinis ng alikabok mula sa isang alaala. "Huwag mong hayaang magapi ng takot," aniya, at ang kanyang tinig ay naging isang piraso ng dasal na sinaysak sa hangin. Hindi nakahinga si Lino, ramdam niya ang pagngingit-ngit ng anino, ang malamlam na pagyakap nito sa kanyang dibdib.
Ang punla ay kumikislap at habang kumikislap, naglabasan muli sa isipan niya ang mga mukha. Mga babae na may mga palad na punit, mga bata na umuusal ng mga pangalan bago matulog. Isang lalaking may ngipin ng halakhak na ngayoy nakalubog sa putik. Ang mga alaala ang naging sandata at ang mga pangalan ang naging mga tali. Sabihin ninyo ang mga pangalan, bulong niya sa mga nakatayo, at sa unang pagkakataon, ang buong plaza ay may gawaing sabay-sabay. Tahimik na bumukas ang mga labi, isa-isa nilang binigkas ang mga pangalan ng mga nawalan. Sina Tomas, si Aling Rosa, ang kambal na sina Mateo at Mara, si Mang Dario na ang bangkay ay natagpuan sa tabing ilog isang tag-init. Hindi yon 10 pangalan lamang. Mga pangalan yun ng lupa, ng tubig, ng hangin na ginamit at kinamkam. Habang binibigkas sa mga pangalan, ang liwanag ng punla ay lumakas. Ang mga ugat nito ay nag-ilaw ng maliliit na guhit at mga alon ng tunog, mga tinig na mga nawalang nagmula sa lupa ay tumulusok paharap sa anino. Kumapit ang itim na kamay. Parang may kumurot sa buhok ni Lino at isang sakit na hindi niya maipaliwanag ang bumuhos papunta sa kanyang dibdib. Para bang ibinibigay niya ang isang bahagi ng sarili. Suminghap si Don Roberto at sa kanyang pag-ungol, lumitaw ang isang imahe sa likod ng dilim. Isang mukha na minsang nakita ni Lino sa pangitain. Matandang lalaki, may marka ng ilog sa pisngi. Hindi ninyo mahuhula ang siya ring ninuno ni Don Roberto. Ang mukha ay hindi nagtataglay ng galit lamang, kundi ng panlalait din. Isang tanong na hindi na itanong noon. Ano ang inialay mo, kapalit ng lupa? Tumayo si Don Roberto na pilit nagtatangkang magpakita ng lakas, ngunit ang mga daliri niya ay nanginginig. Hindi ako magnanakaw, singit niya. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi para sa iba, para iyon sa sarili niya, sa sinapupunan ng mga alaala na unti-unting bumabalik. Ang itim na tubig sa kanyang mga palad ay kumikislap, humahaba at sumusubok muling lamunin ng liwanag. Sa saliw ng pagbigkas ng mga pangalan, ang duwende na napasilip sa bitak ay napatingin ng malalim. Sa unang pagtingin, ang tawa nito ay nakakasilaw ng panunuya. Ngunit ngayoy, ang tunog ay nagbago. May bahagyang pag-aalala at isang maliit na paggalaw ng ulo na waring nag-aatubili. Mabilis siyang bumaba ng bitak, sumayad sa gilid ng pudega at, sa hindi inaasahang lakas, tiniklop ang magkabilang kamay sa isang maliit na bato. Maikli ang galaw na iyon, ngulit sa mismong paghawak ng duwende sa bato, ang itim na tubig ay parang naistorbo. Nagkaroon ng punit sa ibabaw ng anino at doon, sa punit, lumitaw ang isang mahinang boses. Mayroong utang ang lupa, bulong ng isang tinig na parang nagmumula sa laman ng buto. Ang buto sa gitna ng sahig, yung natagpuan kahapon, ay kumislap at ang isang napakaliit na piraso nito ay nagningas na parang abo. Sa liwanag na iyon, lumitaw muli ang mukha, hindi na lamang bilang pangitain, kundi isang aninaw ng katotohanan. Ang buto ay nagmula sa taong unang pinatahimik ng mga proyekto ni Don Roberto. Isang maliliit na bakas lamang noon, ngulit sapat para magbanta. Pumikit si Lino at inilagay ang kanyang palad sa punla. Hindi niya inalintana ang mga kamay ng anino na nakahawak pa rin sa kanya. Naramdaman niya ang alon ng luma, ng pagnanasa at pananakop. Pero ngayon ay sinasalubong niya iyon ng isang diwa ng pag-aalay. Naramdaman niya ang lugar kung saan konektado ang mga ugat ng punla sa buto. Parang hibla ng katotohanan na dumudugtong ng nakaraan at kinabukasan. Kung akin na ang lupa, wika ni Don Roberto, halos bulong na lamang. Bubuo ko ulit ang kanyang pangalan. Ibabalik ko ang aking karangalan. Ngunit hindi iyon ang karangalan na sinisikap pagdaanan ng buong bayan. Ang karangalan na iyon ay may kasamang dugo at sigaw, at ang lupa ay may alaala. Hindi mo maibabalik ang nawala sa mga inilapag mong bakas, sagot ni Lino.
At hindi siya sumigaw. Maliit at tahimik ang salita niya, ngunit tumagos sa katauhan ni Don Roberto. Ngunit maaari mong ituwid, maaari kang mag-alay. Humupa ang pag-igting ng sandali. Ang itim na kamay ay tila nag-aalangan. Sa isang mabilis na galaw, hindi isang pag-atake, kundi isang pagtuon. Humigop ang punla ng maliit na bintil ng tubig mula sa lupa. Mga ugat nito ang sumubsob sa butas, at ang karaniwang lasa na dulot ng anino ay nagkaroon ng ibang timpla. Humalumigmig, panibagong lupa, isang maliit na bagay na kinikimkim ng araw. Sumisigaw si Don Roberto, ngulit hindi na siya natataasan ng anino. Ang anino ay parang nabibiyak, parang nahihiwalay mula sa kanya ng isang sugat na unti-unti ring naghihilom. Nagsimulang bumaba ang marka ng itim sa kanyang mga palad, at sa pag-urong ng likido, lumitaw ang mga guhit ng katandaan, mga guhit na may dala-dalang kwento. Ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay, hindi sa kabutihang loob, kundi sa sorpresa at pag-aakala. Hindi naglaon, may isang pag-iyak na hindi mapigilan. Ang pag-iyak ni Don Roberto, malalim at nagpapahamak sa anyang sinumpaang imahe ng sarili. Ang mga taong nanood ay napatingin, may ilan na naiyak din at may ilan na may tanong pa. Hindi lahat ng sugat ay magkakasabay na maghilom. Ang punla ay nanatiling nakatanim. Ang liwanag nito ay naging isang maliit na araw sa gitna ng madilim na bodega. Ang mga ngiti ng pag-asa ay bumalik sa mga labi ng ilan. Ang mga kamay ay nagdikit-dikit at ang hangin ay nagdala ng amoy ng basang lupa. Isang simpleng pangako, ngunit hindi lahat ay natapos. Sa pinakamalalim ng bodega, sa punit ng itim na tubig, isang maliit na alon ang kumilos. Hindi malakas, ngunit sapat para magbigay babala. Ang duwende na ngayon ay tila napapagod, tumalikod at tumungo sa isang mas maliit na bitak, dala ang maliit na bato. Pumihit ito sa hangin at ngumiti na waring may nalalaman pa ring lihim. Si Lino, pagod, humiga sandali sa sahig. Ang palad niya ay nakaapong pa rin sa punla. Ramdam niya ang isang mabigat na pagkakahawak na hindi agad nawawala. Hindi mula sa anino, kundi mula sa responsibilidad. Ang punla ay hindi lamang isang halaman, ito ay sinumpaang alaala. Siya na ang nakaunat ng kamay, siya na ngayon ang tagapag-alaga. Tumindig siya at humarap kay Don Roberto. Hindi ito dulo, aniya. Kailangan mong tumulong sa bayan. Alisin mo ang mga labi ng iyong mga desisyon. Sumama ka sa amin kung tunay kang naglalayon ng pagtuwid. Tumigil si Don Roberto at ang kanyang sagot ay hindi agad dumating. Kay tagal ng pagkabahala, ang bodega ay napuno ng matatamis at pait na tanong. Sa labas, unti-unting nagsimulang magbalik ang araw. At kahit na ano pa ang mangyari sa bodega, ang araw ay hindi tumitigil sa kanyang pag-ikot. Nakaramdam ang bayan ng pagod at pag-asa na magkasama. May bagong gawain, hindi madali, hindi basta agad matatapos, ngulit may isang simula na dapat ingatan. Si Lino ay tumitig sa punla at sa loob ng kanyang dibdib, isang determinasyon ang nagningas. Hindi niya lang po protektahan ang binhi, protektahan niya ang alaala at tutulungan niyang muling buuin ang mga pangalan na nawala. Sa labas ng bodega, ang putik sa daan ay nagpakita ng mga unang bakas ng sapatos na lumalabas patungo sa ilaw. Maliit na hakbang ng mga taong nagpasiyang tumingin sa bagong umagang iyon. Ngunit sa loob, sa ilalim, ang itim na tubig ay nag-iisip pa rin. May mga ugat na hindi pa natanggal at may mga lihim pa ring nakahimlay sa ilalim ng lupa na kailangang harapin. Si Lino humawak muli sa lupa at, kasama ang bayan, nagsimulang maghukay, hindi na upang kunin ang lupa para sa isa, kundi upang ilantad ang nakaraan at palakasin ang mga simula. Ang mga pangalan ay patuloy na binibigkas, hindi bilang 7 titik lamang, kundi bilang pangako.
At ang bodega, bagamat nag-uumapaw pa sa mga alaala at sa mga bakas ng itim na tubig, ay nakaabot sa isang sandali ng katahimikan na hindi baga-agab mawawala. May isang tanong pa ring nakabitin sa hangin, hanggang kailan huhugutin ng punla ang itim na tubig? Ngulit ngayong may liwanag sumisilay, may mga kamay na handang magtrabaho at may isang batang tumayo para magsalita para sa lupa, hindi na lamang bilang tagapagtanggol, kundi bilang tulay sa kagitan ng nakaraan at ng bukas. At sa gitna ng mga unti-unting paggalaw, may isang maliit na tunog mula sa bitak kung saan nagtatago ang duwende. Isang buntong hininga at isang pag-iling. Isang paaala na ang mga bagay na nakabaon ay may sariling paraan ng pagbalik. Ngunit sa ngayon, ang pagkakaisa ng bayan ang nagbigay daan para sa punla upang humawak ng hininga bago sumulong muli sa dilim. Lino tumayo, tinanggal ang dumi sa kanyang palad at pinisil ang lupa sa paligid ng punla. Simulan natin, sabi niya, at ang mga tao ay sumagot sa kanya ng may bulong na parang pangako. May pagod, may hiwaga, may takot pa rin, ngulit may galaw na, at iyon ang unang hakbang. Sa labas ng bodega, ang araw ay nagsimulang maglagay ng mahahabang anino sa plaza. Ang lupa ay may bagong pulso, ngulit sa ilalim nito, ang mga ugat ay hindi pa ganap na nalinis at isang alon ng itim na tubig, mas maliit, ngulit hindi nawawala, ay nagkukurap pa rin sa isang sulok, naghahanap ng pagkakataon. Ang laban ay hindi tapos, ngulit may simula na. Lino at ang bayan ay hindi perpekto. Maghihintay sila ng araw ng paglilinis, ng pag-ulan na magpapalabnaw sa lason, ng mga kamay na maghahayag ng katotohanan sa harap ng lahat. At sa loob ng bodega, ang punla ay nananatiling nakatakip ng liwanag, maliit, ngunit matatag, isang pangakong hindi basta-basta susuko. Lino tumayo, tinanggal ang dumi sa kanyang palad at pinisil ang lupa sa paligid ng punla. Simulan natin, sabi niya, at ang mga tao ay sumagot sa kanya ng may bulong na paraan. May pagod, may hiwaga, may takot pa rin, ngumit may galaw na, at iyon ang unang hakbang. Sa labas ng bodega, ang araw ay nagsimulang maglagay ng mahahabang anino sa plaza. Ang lupa ay may bagong pulso. Ngunit sa ilalim nito, ang mga ugat ay hindi pa ganap na nalinis at isang alon ang itim na tubig, mas maliit, ngunit hindi nawawala, ay nagkukurap pa rin sa isang sulok, naghahanap ng pagkakataon. Ang laban ay hindi tapos, ngunit may simula na. Lino at ang bayan ay hindi perpekto. Maghihintay sila ng araw ng paglilinis, ng pag-ulan na magpapalabnaw sa lason, ng mga kamay na maghahayag ng katotohanan sa harap ng lahat. At sa loob ng bodega, ang punla ay nananatiling nakatakip ng liwanag, maliit, ngulit matatag, isang pangakong hindi basta-basta susuko.